Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, dadako naman tayo sa ating panibagong aralin na kung saan alam kong alam nyo na ang ating tatalakayin. Ito po ay patungkol sa dalawang uri ng variety, permanente at pansamantala. Layunin natin ngayon na maikintal sa ating mga isipan ang dapat na maikintal. Bigyan ng kahulugan ang bawat termino at kabigay tayo ng maraming halimbawa na kung saan mas madali nating maintindihan. Permanenteng variety ng wika. Alam nating lahat na ang permanente ito yung likas na gamit ng isang tao o linang sa sino mang tagapagsalita o tagabasa. Ito yung wika na ating natutunan mula pagkabata na kung saan bisag asa ta maabot patag laing lugar dili jud ni mawala sa atoa. Okay? Nga di na to makalimtan bisag ikaw bisda ka, igabot nimo sa laing lugar. Yes, you know how to adjust English kung English sila, pero magpabilin gihapon ang imong pagkabisda. Klaro? Okay. Ang pansamantala, ito yung nagbabago batay sa pagbabago ng sitwasyon. You know how to adjust your wika depende sa kung kinsa ang imong kausap and kung asa ka nahimutang. So, ang permanente ay may apat na parte o sangay na tinatawag nating dialect, edulect, etnolect, at ecolect. Ato ni silang tagsa-tagsaon guys, kay medyo confusing. Nakaagi na taan eh. So, ang dialect di ay ito yung kung unsa ang imuhang wika. Base kung asa ka nagdako. Ako Bisaya, so Cebuano ko. Alright? So, kung naapod ka sa Manila, Tagalog ka. And then, kung naapod ka sa laing lugar, it's either Ilocos, Iloco ang imuhang wika. Mo na ang imuhang dialect, Iloco. So, nagkalain-lain, depende sa lugar o rehiyon kung asa ka nahimutang. Alright? Pero like nani, sa Cebuano, nikaon na kalangga. It's an example ha. Nikaon na kalangga. Sa Tagalog naman, kumain ka na mahal ko. Charis. Kumain ka na mahal ko. Diba? Sa waray naman, ang waray mo'y pinaka, para sa ako mga, dili na ko siya makaon. Charis. Damuan akon kinaon. Damuan akon kinaon. Diba? Lain. Pero mauna ang ilang pasabot. Lain-lain taog wordings based ato ang dialekto, pero ang buot ipasabot is the same. Okay, that is dialect guys. And we have lots of example pa here na sa magandang araw, it's Tagalog, Iloco, naimbang nga aldaw. Aldaw is adlaw sa ilaha. Yeah, adlaw sa ato aldaw sa ilaha. Sa Iloco na. And then Pangasinan, maong yaagaw, maong yaagaw. That is for Pangasinan. So I have here another example. Kung sa Cebuano, taga-asa mo, mangutana ka, taga-asa mo. Sa Pampangenyo, taga-no ka rin kayo. Pag mangutana ka, taga-asa ka, taga-no ka rin ka. Ka, pag mo kayo. Taga-no ka rin kayo. Okay. Sa Tagalog, taga-saan kayo? Chares. Ganon. After is here. Sa Tagalog, mahal kita. That's a common guys. Sa Hiligaynon, langga tagod ka. Langga tagod ka. Sa Hiligaynon na. Sa Bicolano, namumutanta ka. Namumutanta ka. So, phrase siya, guys. Siyempre, dialect man. Okay. Sa Cebuano, another example. Dili ko kasabot. Tagalog, hindi ako makaintindi.
Sa Pangasinan, agko natalusan. Agko natalusan. Okay? Nasabtan ra? I know, nasabtan rin ninyo. Okay guys, let's proceed to Ediolek. Ediolek gani, ito yung wikang tipikal, pangkaraniwang ginagamit ng isang tao. Okay? O kumbaga, pansariling paraan ng kanyang pagsasalita. Very common, no? Kay si Kuya Kim. Maana si Kuya Kim sa koan. Ang buhay ay weather lang. Ang buhay ay weather lang. Kuya Kim Atienza yan. Nya another is, maana si Mike Enriquez, kanang igubo ni Mike Enriquez guys sa 24 oras. Excuse me po. Another, di namin kayo tatantanan. Nya another, kanang linya jud ni Charo Santos sa iyahang MMK. Dear Charo, bata pa lamang ako. Ako ay nakatira sa Malabukid. Mabukid. Another is kang linya ni Bea Alonzo. Ako na lang uli. Ako na lang uli. Na, okay. So, another is kang Mel Tiangco. Sa iyahang koan nga, magpakailanman. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Sana, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Charas, muna siya ang Ediolek guys. Specific line sa usa ka tao na kung saan pansariling paraan ng kanyang pagsasalita. Okay? Next guys, ang pangatlong under ng permanenteng variety ng wika is the ethnolek, na kung saan ito ang variety ng wika na nade-develop mula sa mga salita ng mga ethno-linguistikong grupo. Sa una is sa hinahinay hantod karon is natanggap na siya sa society, and then nahimo na nila nga unang wika. So meron tayong mga ethno-linguistikong pangkat, kasama na rito ang Tausug, Tibuli, Manubo, mga Badjao, Maranao, Aita, Ivatan, Ibaloy, Dumagat, Mangyan, at marami pang iba. So, ang example aning ethnolek is Vakul. Vakul is familiar. Like, kanang ilang ibutang sa ilahang ulo. Kana bitaw, ginatuyok siya, and then, kana siya is ilahang gituuhan to protect man daw na sa ilahang to protect sa ulan. Okay, sa ulan na. And then, tuhan is nangarap ng mga naasali kagulingon nga pangan base sa particular na butang ingon ana. Tuhan nila is Diyos. Muna ang tawag dito sa Maranao. Fadoksay, kapatid na lalaki. Fadoksay. Sa mangyan na siya, sa mga mangyan. Bagani, familiar mo sa salida nga Bagani? That's mandirigma. From the lugar sa Manubo. Dato, pinuno o leader from Tausug at Maranao. So, that's the common nga mga halimbawa sa ethnolek. Mga gikan sa ethnolinguistikong pangkat. So, next in line, we have ecolek, guys. Again, balik ko na ito, napatoy dialect, ediolek, ecolek, ethnolek, o ecolek. So, ang ecolek, ito yung mga salitang karaniwang ginagamit natin sa ating tahanan, na kung saan ito ay tinatawag rin nating mother tongue, ang ating unang wika. Like for example, nanay, tatay,
pinakauna nga mogawa sa itong baba. Mamam kana mga kuan sa gikan pa sa pagkabata no nga silid, banyo, like ingon ana guys nga gikan sa atong kagalingon nga tahanan ang kana nga word. Okay, that's it sa under sa permanente. We have 4. Okay. Next naman ay pansamantala. Sa pansamantala, matatalakay natin dito ang sociolect, register, pidgin, at creole. Ang una ay sociolect, uri ng wika na ginagamit sa isang particular na profession o anumang pangkat na kinakabilangan ng iba't ibang individual. Ang sociolect ay variety ng wika na ginagamit sa isang particular na pangkat ng tao batay sa kanilang edad, antas ng edukasyon, trabaho, kasarian, at katayuang panlipunan. Nag-iiba ng paraan ng pagsalita depende sa kung kanino o saang grupo ng kabilang. Dito, ang katangian naman sa sociolect ay nakabate sa social na grupo ng tagapagsalita. Maaring formal o informal, depende sa sitwasyon. Kadalasang makita sa mga kabataang propesyon o grupo ng magkaibigan. Halimbawa, Lods, pa-share naman ng notes. Pre, astig yung motor mo ah. Ma'am, pa-OT po ako mamaya. Bro, solid yung performance mo kanina. Tess, grabe ang ganda mo today. Yun lang, yun ang sociolect. Sa register naman, mga salitang ginagamit ng mga taong nasa isang tiyak na larangan o disiplina. Anyo ng wika batay sa uri at paksa ng talakayan ng larangan na pinag-uusapan. Ang register ay wika na tinutukoy sa antas o estilo ng paggamit ng wika, depende sa sitwasyon, paksa at kausap. Ibang wika sa formal na pagpupulong sa usapan ng pagkaibigan. Ang katangian dito sa register ay nagbabago ayon sa sitwasyon o tagapakinig. May iba't ibang antas tulad ng formal, informal, technical, at relihiyoso. Ginagamit upang maangkop ang mensahe sa konteksto ng usapan. Nagpapakita ng paggalang, profesionalismo o pagiging casual. Halimbawa dito ay yung medisina. Medisina ay sila lamang ang may alam sa diagnosis, therapy, prescription, laboratory. Sa edukasyon naman, ang may alam lang dito ay yung mga guro at mga mag-aaral na kinukuha ay ang pagiging guro. Gaya ng lesson plan, DOS, learning objectives, DQ, at sa accountancy naman ay sa lump sum, compensation, debit and credit. Dito ang halimbawa ng magandang umaga po, Ginoong Reyes. So nabibilang ito sa edukasyon. Ang photosynthesis ay proseso na paggawa ng pagkain ng halaman, siyensya. Amen, purihin ang Panginoon, relihiyon. Ang pasyente ay may sintomas na lagnat at ubo sa medikal. So nabibilang siya sa medikal. Team Alpha, prepare to move out, military. At yun lamang sa register. Sa pidgin, isang wika na walang formal na struktura, ito ay binabansagang nobody's native language ng mga dayuhan. Ang pidgin ay isang informal at pansamantalang wika na nabubuo kapag ang dalawang tao magkaiba ng unang wika ay kailangan na mag-usap upang magkaunawaan. Karaniwang itong walang malinaw na gramatika, ginagamit lamang para sa simpleng komunikasyon. Katangian nito ang walang tiyak na gramatika o tuntunin. Ginagamit ng mga taong magkaibang wika upang magkaintindihan. Limitado ang bokabularyo nila.
Hindi ito unang wika ng sinuman. Kaya tinatawag ito na nobody's native language. Ang halimbawa nito ay me no understand Tagalog. You give me rice, I give you money. No have problem, we talk later. Teacher, me finish already. You go market, buy fish, quick. Creole naman ay isang bagong wika na nabuo mula sa paghahalo ng dalawang magkakaibang wika hanggang sa ito ay naging pangunahing wika ng isang partikular na lugar. Ang Creole ay wikang nagsisimula sa Pidgin, ngunit kalaunan ay naging tunay ang wika na ginagamit sa isang komunidad bilang unang wika. Katangian nito ay nabubuo mula sa Pidgin na naging permanenteng wika ng isang grupo. Mga kumpletong struktura at gramatika. Gumamit ng formal na komunikasyon at edukasyon. Ang halimbawa nito ay Ben Bonito El Diahoy. Sa English kay the day is very beautiful today. Kana siya nga salita ay Chavacano. So naman, men ren men o I love you. Salita siyang Haiti. Next naman ay media, I'm here. Jamaican language. Meta by school, I go to school. Sa Aruba na siya. Then, next kay meal like kay. So, I want to eat. So, Papua New Guinea na siya nga language. At yun lamang.